Ang stereotyping na tinatawag ay ang pangkalahatang paniniwala sa isang partikular na kategorya ng mga tao. Ibig sabihin, ikinakahon natin ang mga tao ayon sa kanilang katangian, estado sa lipunan o kaya kasarian. Madalas, ang mga stereotype ay sumasalamin sa katotohanan. Pero minsan may mga taong bumabagsak ng stereotype. Mga taong hindi pumapayag na ikahon sila sa mga maling paniniwala tungkol sa uri o kasarian nila. Dear Papa Van, ako si Bobby, 38 years old. Single pa rin, walang kinakasama. Certified na isang dalagang Pilipino. Hindi ako nagkamali ng sinulat, Papa Van. Dalaga pa rin ako. Yun nga lang hindi Pilipina, kundi Pilipino. Sa madaling salita, isa akong bakla. Pero kung nagkataong pinagkaloob ng Diyos na pinanganak akong babae, siguro magiging larawan ako ng isang ulirang dalagang Pilipina. Yung totoong dalagang Pilipina ha. Yung mayumi. Pino kung kumilos, malinis ang puso, may tibay at tining ng loob. Binasag ko rin ang stereotype na bakla sa lipunan natin. Ako lang yata ang bakla sa buong Pilipinas na birhen pa rin hanggang ngayon. Been kissed, pero never been touched. Physically, may tsura naman ako. Kamukha ko raw si Bitoy o mas kilalang si Michael V. 5'8" ang taas ko at medyo chubby. Nakapolo at moong o kakipans ako palagi. Lalo na pag nasa opisina ako. Hindi ako mahilig mag-tuck in. Clean cut palagi ang gupit ng buhok ko. Kung yung ibang bakla mahilig magsuot ng flashy na damit o mag-cross-dresser, ako hindi. Ayoko kasing maka-attract ng atensyon. Gusto ko kung may magkakagusto sa akin, sana magustuhan ako dahil sa pagkatao ko. Kung yung ibang bakla ay may issue sa mga magulang ang pagiging bakla nila, ako, wala. Wala akong issue sa mga magulang ko. Bukas ang isip nila at mabubuting mga magulang. Kaya kahit sexually attracted ako sa kapwa ko lalaki, sinisikap kong maging isang mabuting tao. Lalo na nung pagka-graduate ko ng college. Tumanim sa isip ko ang sinabi sa akin ng tatay ko. Sabi niya, tanggap niya raw na bakla ang panganay niya. Pero dapat tandaan ko raw na huwag kong ibaba ang sarili ko para lamang mahalin ng iba. Alam yun ni tatay kasi nga, naririnig niya yung mga sad love stories ng mga kaibigan kong bakla rin. Sabi niya, ang importante raw, magkaroon ako ng dangal. Huwag daw akong maghahanap ng kung sino-sino dyan. Dapat daw, alam ko kung anong kahalagahan ko bilang isang tao. My best friends ako, Papa. Sina Noah and Brenda. Si Noah, lihim kong iniibig. Siya ang first love ko pero in love naman ito sa iba. Kaso, parang hindi seryoso sa kanya yung babae. Ilang beses na naming pinagsabihan na maghanap na lang ng iba pero di nakikinig. Talagang tinamaan ito kay Mara. Si Brenda malakas naman ang tama sa akin. Tanggap kahit bakla ako pero sorry siya. Hindi babae ang kailangan ko kaya kinaibigan ko na lang. Simula noon hindi na siya humiwalay sa akin. Kung nasaan ako, nandun din siya. Parang bahay na nga rin niya sa amin eh. Kasi sa tuwing weekend, lagi-lagi siyang sa amin. Isang araw, nag-aya si Noah sa may overlooking. Doon kasi ang puntahan ng mga taong gustong maglabas ng sama ng loob. Pwede kang magsisigaw roon para lang ilabas ang galit o sama ng loob na nararamdaman mo.
Nung araw kasing yun ay tuluyan nang naghiwalay sina Noah at Mara. Ayoko na sa'yo. Makakalimutan din kita balang araw, Mara. Tandaan mo yan. Isang araw, hindi na kita magiging mahal. Mangiyak-ngiyak na sigaw ng kaibigan ko. Grabe ka namang magdrama, friend. Feeling ko, kahit birhen ng antipolo, maririndi sa sigaw mo at OA na reaksyon. Biro ko. Si Mara ang true love ko, Bobby. Kaya hindi OA ang reaksyon ko. Akala ko magiging kami na habang buhay. Yun pala, habang may pera lang ako. Nung nakahanap siya ng mas mayaman sa akin, bigla na lang akong iniwan. Paliwanag niya na mangiyak-ngiyak. Noon nga hinayaan namin siyang maglabas ng sama ng loob at nung may masmasan ay doon na siya nagkwento at nagdesisyon na tatanggapin niya na yung alok na trabaho ng kanyang tito sa Qatar. Binalak ko pa siyang pigilan kaso buo na talaga ang desisyon niya. Makakatulong daw kasi yun para tuluyan na niyang makalimutan si Mara. Kapag hindi raw kasi siya magpapakalayo-layo, ay mahihirapan siyang mag-move on. Every 2 years naman daw uuwi siya ng Pinas, kaya magkikita pa rin naman kaming magkakaibigan. Nalungkot kami ni Brenda, Papa Van. Pero sigurado ko, ako yung mas malungkot. Kasi hanggang ngayon, hindi alam ni Noah na siya ang first love ko. Alam yun ni Brenda pero hindi ko masabi kay Noah. Ewan ko ba? Feeling ko kasi pag first love dapat pure. Walang halong kalaswaan. Pero dahil din dun kaya hindi ko masabi kay Noah na mahal ko siya. Grateful na rin ako na naging magkaibigan kami kahit nung nalaman niyang bakla ako. Pero sa tuwing nasasaktan siya sa pag-ibig, pati ako, nasasaktan. Noong taong yon, nagtrabaho na sa abroad si Noah. Nakakausap pa rin namin ni Brenda si Noah sa phone pero iba pa rin yung physically nandito siya. Kaya kami na lang ni Brenda ang madalas gumimik. Iisa lang palagi ang iniisip ng mga tao pag may baklang nagliliwaliw sa gabi. Naghahanap ito ng boyfriend. Pero ako, hindi. Promise, gusto ko lang mag-unwind pagkatapos ng stressful na trabaho. Mabuti na lang kasama ko si Brenda pag may gustong pumorma sa aking lalaki na alam kong pera lang ang habol sa akin. Tinataboy sila ni Brenda at sinasabi niya na girlfriend ko siya. Kaya lang Papa Van, meron akong isang weakness. Hindi ko kayang hindian ang isang taong nangangailangan ng tulong. Lalo na pag sinabi niyang kailangan niya ang tulong ko. Feeling Mother Teresa agad ako pag ganun. Tulad na lang nung may batang lumapit sa amin. Siya si Mikey. Saktong katatapos naming mag-jogging ni Brenda nung mga sandaling yon. Halatang pagod na pagod ito at hindi pa kumakain. Wala raw itong matuluyan kaya tinawag ko na sa bahay para kumain at dun muna mamalagi. Sigurado kang hindi yan serial killer ha? Naniniguradong tanong ni Brenda. Ano ka ba? May 18 years old na bang serial killer? Natatawa namang sagot ko. Malay mo, 2 years old pa lang yan, pumapatay na ng langgam. Tawanan kaming dalawa. Hindi ko rin naman masisisi si Brenda kung wala siyang tiwala sa mga nanghihingi ng tulong sa amin. Minsan na rin kasi kaming naloko. Kunwari, nanghihingi ng tulong. Yun pala, magnanakaw. Mabuti na lang nahuli ng tatay ko. Pero alam ko naman na hindi lahat ng tao ay masama. Mas marami pa ring mabuti kaya hanggat kaya kong tumulong, tutulong ako.
Papa Van, weakness na talaga ng pamilya ko ang tumulong sa mga nangangailangan kahit minsan naagrabyado na kami. Wala eh. Malambot ang puso namin pagdating sa mga taong nanghihingi ng tulong. Biro pa ng kaibigan ko, baka pagkamalan daw si Mikey na boyfriend ko. Pwedeng pagkamalan pero malabong mangyari yon kasi hindi ako pumapatol sa mas bata sa akin. At wala akong balak pumatol sa mas bata sa akin. Kaya hindi makapaniwala si Mikey na wala talaga akong hinihinging kapalit sa pagtulong na ginagawa ko sa kanya. Pinaunawa ko sa kanya na hindi lahat ng tumutulong ay may inaasahang kapalit. At nakita niya yon sa pamilya ko. Si Mikey bata pa lang hinampas na ng buhay. Produkto ng broken family. Kaya natutong mabuhay mag-isa. Naitataguyod ang sarili sa pamamagitan ng pagsama sa mga bakla o matatandang babae na magbibigay sa kanya ng pera at sumusustento sa mga pangangailangan niya. Kaya lang nagkamali siya ng lapit sa akin. Bukod sa wala akong hiningi sa kanya, pinakain ko pa siya at pinatira sa amin ng ilang araw kasi sabi niya, pinapalayas na raw siya sa tinitirhan niya at wala siyang matutulugan nung gabing yon. Dahil tumanim sa isip ko yung bilin ni tatay na magkaroon ako ng dangal bilang tao, ipinasa ko rin yon sa ibang tinutulungan ko, lalo na si Mikey. Pagkalipas ng ilang buwan sa bahay kasama ng tatay, nanay at mga kapatid ko, naghanap na si Mikey ng ibang trabaho. Yung trabaho na hindi niya kailangang ibenta ang sarili para magkapera. Pinakilala rin sa akin ni Mikey yung girlfriend niya. Natuwa naman ako para sa kanya. Papa Van, dahil hindi naman halatang bakla ako, minsan pinagkakamalan akong boyfriend ng mga babaeng malapit sa akin. Tulad na lang nung pumunta sa bahay si Ara. Nang hihingi ng tulong dahil sinasaktan daw siya ng live-in partner niya. Hindi namin inaasahan na susugod yung live-in partner niya at sa labas ng gate ay nagsisigaw na ilabas ko raw si Ara. Mang-aagaw daw ako. Hindi ako marunong makipag-away o sumagot ng pasigaw kaya si Brenda ang humarap dito. Siya ang nakipag-away at nakipagsigawan. Hanggang sa hindi rin nakatiis ay tumawag na ng pulis. Nung nalaman ng loko na may paparating na pulis ay nagbanta pa ito na babalikan kami. Gusto nang iwan ni Ara yung live-in partner niya dahil nambubugbog ito at mabisyo. As usual, tinulungan ko siya para makauwi sa probinsya nila. Sinagot ko lahat pagdating sa tiket at mga gastusin sa biyahe. Naawa na rin kasi ako sa anak niya kaya mas mabuting umuwi na lang siya sa mga magulang niya. Marami pang natulungan ng pamilya namin, Papa Van. Pero yung mga tinulungan ko ang medyo dramatic at tragic ang kwento. Hindi ko alam. Mukha ba akong magnet ng mga taong sawi sa buhay? Hindi naman ako nagrereklamo kaya lang minsan natatakot din ako para sa pamilya ko. Baka madamay sila sa galit sa akin ng ibang tao. At yun ang ayokong mangyari. Pero sabi naman ni nanay kung lahat tayo magpapadala sa takot, walang mangyayari sa mundo. Walang magbabago. Si Ara nakilala namin ni Brenda sa isang internet cafe. Doon siya nagtatago nang mahuli siya ng ka-live-in partner niya tapos kinaladkad pa uwi. At dahil hindi ako nakatiis, pinigilan ko yung lalaki. Malaki ako sa karaniwang Pinoy. Kaya kung hindi rin lang nila alam na bakla ako, matatakot sila sa laki ko. Mabuti na lang nasindak sa akin yung partner ni Ara. Pinatira ko muna siya sa bakanteng lugar sa compound namin kasama ang anak niya. Pero pagkalipas ng ilang araw, bumalik ang boyfriend nito at nangaaway. Lumakas ang loob kasi nalaman niyang bakla ako. Ganun pa man. Napapunta namin si Ara sa probinsya nila para doon na manirahan. Kaya siguro ganun na lang ang galit sa akin ng boyfriend niya. Kwento ni Mikey at Ara
ang nilahad ko dito sa programa nyo, Papa Van. Kasi sila yung dalawang taong natulungan ko na naging instrumento para magkaroon ako ng lakas ng loob na ipaglaban ang iba. Ang problema lang, ang sarili ko. Hindi ko pa rin kayang ipaglaban. Katatapos naming manood ng pelikula noon ni Brenda, masaya kaming nagbibiruan habang pababa papunta sa parking nang pansin kong parang may sumusunod sa amin na isang lalaki. Sinabihan ko pa nga si Brenda na maging alisto at huwag nang lumingon dahil baka hold-upper yung sumusunod sa amin. Nagmadali kaming bumaba pero nasundan pa rin kami ng lalaking naka-jacket ng itim at nakamaong. Nagulat pa kami pareho ni Brenda nung nasa harapan na namin siya. Doon ko nga nakilala yung lalaki, Papa Van. Siya yung live-in partner ni Ara na nagbanta sa amin. Akma niya akong lalapitan pero pumagit na si Brenda. Dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo siya masaktan. Matapang nasambit ng kaibigan ko. Tumahimik ka. Pagkasaad niya ay sinalubong niya ng sapak ang kaibigan ko. Bumagsak ito at nawalan ng malay. Noon ay kinabahan na ako, Papa Van. Natataranta dahil hindi ko alam ang gagawin. Ano bang problema mo? Wala na si Ara sa bahay. Nasa probinsya na. Huwag ka namang gulo sa buhay ng ibang tao. Maluha-luha na sambit ko. Ikaw ang unang nanggulo sa buhay ko, bakla. Dahil sa'yo, kaya ako iniwan ni Ara. Bakla ka na nga. Nangaagaw ka pa ng girlfriend ng iba. Kaya magbabayad ka sa akin. Galit na saad niya. Oo, bakla ako. Pero wala kang karapatang manakit. Walang iya ka. Huwag mo akong pagbibintangan ng mga bagay na hindi ko ginawa. Nagpapakatao ako. Pero ikaw, masahol ka pa sa hayop. Pasigaw ko. Tingnan natin kung uubra ka rito. Pagkasaad niya ay naglabas ito ng kutsilyo. At walang kung ano-anong sinaksak sa katawan ko. Bumagsak ako. At ilang sandali pa'y unti-unti nang nagdilim ang paningin hanggang nawalan na ng malay. Nadinig ko na lang na humihingi ng saklolo si Brenda na noon ay nagkamalay na. Natural, hindi ako namatay, Papa Van. Kung namatay ako, malamang ang letter sender mo, si Brenda. Hindi ako. Joke lang po. Pero marami akong dapat ipagpasalamat dahil sa mga nangyari sa akin. Salamat dahil ako ang pinuntirya ng masamang taong yon at hindi ang pamilya ko. Salamat kasi nandun si Brenda sa tabi ko kaya nadala agad ako sa ospital kung saan kinailangan akong operahan para matigil ang pagdurugo sa tiyan ko. At salamat sa Diyos kasi wala si Ara at ang anak niya. At hindi na sila nadamay pa. Balita ni Brenda, na-report na rin daw niya lahat sa pulis ang nangyari. Kaya pinaghahanap na yung sumaksak sa akin. Nasa wanted list na ito kaya mahihirapan ng magtago. Inabot ako ng halos 2 linggo sa ospital at 3 buwang nasa bahay lang bago ako pinayagan ng doktor na fit nang magtrabaho. Pero kung marami akong pinagpapasalamat, marami din akong pinagsisisihan. Mostly, mga bagay na hindi ko nagawa. Mga pagkakataon na pinalampas dahil wala akong lakas ng loob para ipaglaban ang pagmamahal ko. Alam mo nang tinutukoy ko, di ba, Papa Van? Nagsisisi ako na hindi ko pa rin nasabi kay Noah na mahal ko siya ng higit pa sa isang kaibigan. Pagkagising ko nung nasa ospital na ako ay hindi ko inaasahan ang bisita ko. Si Noah, ang kaibigan at first love ko. Palihim na tuwang-tuwa noon ang puso ko. Hi Noah, kailan ka pa dumating? Nakangiting tanong ko. Kanina lang. Huwag mo nang piliting magsalita kung di mo pa kaya. Anyway, babalik naman ako dito para dalawin ka uli. Pag malakas ka na.
Saad niyang may pag-aalala. Hindi, okay na ako. Medyo groggy lang dahil sa gamot. Salamat sa pagdalaw mo ha. Best friend mo ako, di ba? Natural lang na dalawin kita. Dapat nga ako, nagbabantay din ako sa'yo dito sa ospital eh. Seryosong sambit saad niya, sabay hawak sa balikat ko. Noon nga ay nagkamustahan kami, Papa Van. At hindi ko na rin pinalampas ang araw na yon. May takot na ako eh. Baka bukas, wala na ako. Hindi natin alam kaya naglakas loob na akong aminin ng totoo sa kaibigan ko. Natigilan pa siya pagkatapos kong magsalita. Sorry ha, nagulat ka ba? Nahihiyang tanong ko. Hindi naman. Hindi ko lang inaasahan yun. Nakayo kong sagot niya. Alam mo, habang nandito ako sa ospital, isang bagay ang pinagsisisihan ko. Yung hindi ko nasabi sa'yo na mahal kita ng higit pa sa isang kaibigan. At ngayong nandito ka na, hindi ko nasasayangin ang pagkakataon na sabihin yun sa'yo. Naisip ko, paano kung mamatay na ako at hindi ko nasabi? Baka multuhin kita pag nagkataon. Takot ka sa multo, di ba? May ngiting saad ko. Natawa lang si Noah sa sinabi ko, Papa Van. Pero ako rin ang nagulat sa sagot niya. Matagal na pala niyang alam na mahal ko siya. Noon daw pala ay hindi niya sinasadyang mabasa yung diary ko. Hindi raw niya ako iniwan dahil mas importante ang pagkakaibigan namin. Hindi raw niya ako iniwasan dahil mas importante ang pagkakaibigan namin. Hindi raw dahilan yun para masira ang friendship namin. Hindi man daw niya ako minahal katulad ng pagmamahal ko sa kanya, pero mahalaga raw ako sa kanya at kapatid na yung turing niya sa akin. Kaya nga raw nung malaman niyang may nangyari sa akin ay nag-aalala siya ng gusto kaya sinikap niyang makakuha ng early leave sa trabaho. Ganun pala yun, Papa Van. Dahil nasabi ko na ang nasa puso ko kay Noah, parang gumaan ang pakiramdam ko. Parang lalo akong nagkaroon ng sigla sa buhay kahit na alam kong kapatid ang turing niya sa akin. This year, nagplano ng magpakasal si Noah at ang girlfriend niyang si Serena. Happy ako para sa kanila. At si Brenda naman, patuloy pa rin umaasa na papatulan ko. Sabagay, maganda si Brenda. Sexy ito at super bait. Malay natin, di ba? Balang araw siguro. Pero sa ngayon, masaya pa rin akong tumutulong sa iba. Masaya pa rin akong makita na may mga buhay na nababago dahil sa akin. Hanggang dito na lang, Papa Van. Salamat sa pagbabasa mo sa kwento ko. Umaasang magmamahal at makakahanap pa rin ng minamahal. Ang inyong kapuso at kabarangay, Bobby.